Magandang oras mga katiyats, mga ka-treasure hunters at sa lahat na mahilig ng gemstones at sa mga meteorite hunters all over the Philippines. Meron tayong magandang episode courtesy ng Boss Toyo Productions. Meron kasing nagbenta sa kanya ng isang di umano daw ay meteorite na napakalaki at isa ring tinatawag na rough or raw diamond. Kaya panoorin natin ang video, marami tayong matutunan dito. Narito si Boss Toyo at ang kanyang Boss Toyo Productions crew. Meteorite boss, saka rough diamond. Meteorite, tsaka rough diamond. Patingin. Tatlong araw na. Tatlong araw na kayo nandito. Malaking graba lang to May certificate Yung analysis mo. Analysis, Pinapa-analysis nila yung ganito, pero hindi nila kino-confirm kung meteorite or kung ano man. Okay, so dito sa Pilipinas, tanging UP, University of the Philippines, Diliman, yung makapag-analyze kung meteorite or meteorong ang inyong napulot na bato. Kaya kung meteorite ay napakalaking halaga niyan, halos katumbas ng ginto ang presyo nito gramo por gramo. Kaya ito, merong dinala dito, isang meteor hunter to at medyo maraming alam sa meteorite at dinala kay Boss Toyo at ito yung na-analyze na ng UP geologist at ayon doon ay positive na meteorite ito pero wala pang certificate. Yun pala kasi ay tanging sa Amerika lamang ang mga gumagawa ng certificate kung ang bato na nakuha nyo o bato na napulot nyo ay meteorite or kung hindi, meteor wrong. Yung sabi, ang term sa Amerika kapag hindi meteor ay meteor wrong at kapag totoo meteorite or meteor wrong ang dala ng mamang ito. Atin panoorin at balikan ang video. Isang lampol. Ang problema ba doon, yun nga, hindi pa naudindigid saka wala pang pangalan. Kumbaga, analysis na lang. Ngayon, doon sa USA, nasa ano lang, $45, kumpleto na siya. Kasi wala pa naman talaga, di pa napapangalanan, so medyo mura pa. So ito nga ang problema dito sa Pilipinas mga ka-TH dahil wala talaga tayong laboratory para sa mga meteor. Marami tayong meteorite dito. Kasi noong elementary ako, grade 6 noon habang naglalakad ako sa lugar ng lula ko, maulan noon ay biglang may dumaan na napakabilis na umuusok at nag-apoy yung dulo ng usok. Yun ay isang meteor na bumagsak. Malapit lang talaga sa akin. Kaya totoo na mayroong mga meteorite sa Pilipinas at marami yan. Kasi million of years ago na. Yung nakita ko naman ay grade 6 ako noon. So nasa 40 years ago. Pero maalala ko pa ang lugar kung saan bumagsak yun Kaya nga lang ay medyo malayo yun dito ang lugar ng lula ko. Ganda sanang puntahan kasi meron naman tayong metal detector. Ma-detect yan ng metal detector kasi yan ay halos 50% content niyan ay iron. Kaya mag-detect talaga yan. Yang meteor. Kaya sa treasure hunting natin kung meron kayong ma-detect na bato na napakalakas mag-detect na bato, ipunin nyo. Kasi baka isa dyan ay isang meteorite. Okay, patuloy tayo sa diskusyon ni Boss Toyo at nitong may dala ng napakalaking meteorite. Alam mo gusto mong pangalan. Boss Meteorite by Boss, ano mo? Jesse Boy. Jesse Boy. Boss Meteorite by Boss Jesse Boy. Kasi per gram, ibibenta mo ngayon yung mga per gram mo na meteorite. Sa Bisaya, mayroon may hawak niya, 1 million grams. Baka mapunta din dito sa inyo yun. 1 million grams? 1,000 kilo. Saan naman yan nakuha yun? Marami talaga totally dito po sa atin na meteorite. Ayun, so sa Leyte daw yan sabi nitong mama. Sa Leyte merong nakakuha ng 1 ton or 1,000 kilograms na meteorite. Totoo kaya yun? Grabe naman, ang laki-laki naman. Paano niya buhatin yun? Paano niya dalhin sa mag-analyze, di ba? Ang maganda doon ay lagariin
Kasi metal yan eh. Lagariin ng metal saw. Hati-hatiin kasi paano mo dadalhin nga yung 1 ton. Pero sa Amerika, mayroon talagang kolektor kasi mahilig doon sa Amerika sila ng palakihan ng nakukuhang mga meteorite. Kaya katulad ng 1 ton na yan, ay siguradong Guinness Book of World Records yan. Kapag totoo, nasa Leyte daw sa Visayas. Kaya ito, may presyo na si ano dito. Si Mr. Meteorite Man, meron siyang presyo na binigay kay Boss Toyo. Sige boss, talo wala pang pangalan yan, kahit na 100,000. 100,000 po siya. Parang sa ngayon alam mo kung meteorite talaga yan, confirm, pwede. Kaso kasi sa analysis na meron din ako niyan, halos same din Saan ba yun? Saan na yung Kasi natin? ang meteorite kasi boss, Sabi mo meron lang yan mamahalin, meron mamahalin, meron mumurahin. Meron akong dala dito. Mumurahin to. Mumurahin yan. Oo. Di ba, baka murahin ako niyan. Kasi marami kasing klaseng meteorite. Alam mo naman. Siyempre, kahit parang sa atin, marami naman din talaga Ito yung klase ng mga minerals. isang uri ng, pero hindi ko pa daw, yan to ang isang uri ng meteorite na iron. Mas mabigat siya. Iron. Oo. Medyo murang bintahan ng ganyan. Magkano naman yung bentahan ng ganito? Ano lang yan, naglalaro lang sa $5 per gram. $5 per gram. Putang na, ilang grams to? 1 kilo. Isang kilo to 1,000 1,000 grams. So, magkano per gram? $5. $5, so 250 more or less. So 250 per gram times 1,000, so 25,000. Ginseng ganito, Hindi 1 kagaya kilo. ng mga galing sa buwan, sa kayong Marsan, kung tawagin, medyo mahal. Martian, mga Mars. Eto, saan ba ito galing? Ano yan, Jupiter lang yun. Jupiter! Puta, mas malayo yung Jupiter! Mas mahal yun! Hindi. Ayan, so ang kala ni Boss Toyo kasi pag malayo ay mahal ang meteorite. Ang totoo niyan ang laman kung anong komposisyon ng meteorite. Katulad nung parang may mga gemstone sa loob ng meteorite, hindi lang nickel. Yun ang pinakamahal na klaseng meteorite. Yung hindi lang iron at nickel ang laman, yung may kasama pang mga parang gemstones sa loob nito, yun yung pinakamahal na meteorite. Kaya sa ating mga katiyats, kapag may na-detect kayo na bato na malakas mag-detect na metal at nagmagnet, kapag dumidikit sa magnet, ay itago nyo. Mayroong magandang tester niyan yung tinatawag na meteorite tester. Isang liquid yon, liquid na ipapahid mo lang doon sa bato. At kapag magkulay pink yung kulay ng bulak, ng cotton, kapag nagkulay pink yun ay totoong meteorite yung nakuha nyo, mga katiyats. Kaya yun lang ang wag na kayong pumunta pa sa UP. Bumili lang kayo ng meteorite tester. Minsan ang tawag dyan ay nickel tester, nickel. Kasi ang tinitest dyan ay ang nickel content Kapag may nickel content ang bato na nagmamagnet, ay siguradong yan ay isang meteorite. So nickel nickel tester or nickel liquid tester ang bilhin nyo. Merong nabibili niyan sa Lazada, mga katiyats. Okay, so ito na dumating na si Armand. Magsusuri ito. Pakinggan nga natin to. Ayan, dyan si Sir Arman. Ayun, Sir Arman! So, meron lang tayo ba? Kakarating mo lang, pero meron lang kasi akong gagawin. Mas sinasabi kasi para saan may kita yung blue? Ano? Ano ba to? Para nakikita yung blue, ganito. Okay, so itong sinusuri naman ngayon ni Boss Toyo ay itong sinasabi niya na nagbenta nito. Ang sinasabi niya ay isang rough diamond daw ito. Unprocessed diamond, rough diamond. Wala tayong diamond sa Pilipinas Pero meron tayong mga diamond na dala ng mga Hapon noong World War II. Ito yung mga Yamashita Treasures diamond na ibinaon. Meron ding mga rough na parang bato lang pero nakalagay yun sa box. Ngayon ang kulay ng mga diamond ay may pagkaano siya makintab siya na bato tingnan. Yun yung mga rough diamond. At hindi lahat ng na-detect sa diamond tester ay diamond. Kasi mayroong fake diamond yung moissanite na tinatawag. Fake diamond yun. Nag-detect din yun sa diamond detector. Kaya ang home remedy para sa pag-test kung diamond yan ay sunugin nyo sa apoy.
ng 20 minutes and then ihulog nyo sa tubig, ilublob nyo sa tubig. Kapag hindi nabiyak, pwedeng diamond yan. Pangalawang test niyan ay martilyuhin nyo. Kapag hindi nabasag, kasi ang diamond is one of the hardest element on earth. Kaya kung hindi nabasag ng pukpok ng martilyo, wag lang masyadong malakas yung ano lang katamtaman lang. Kapag hindi nabasag, pwedeng diamond siya. Pangatlong test niyan ay scratching. Scratch test sa glass, sa butilya. I-scratch mo kapag nasugatan yung butilya o nahati yung glass, ayan ay isang diamond. Kaya dyan ay sa kulay pa lamang, hindi diamond kasi para siyang marble, maputi siya, parang marble. Ang diamond ay parang may itim siya at parang glassy, parang glass na may itim na makikita. Yun yung rough diamond. Parang bato rin din siya tingnan, pero kapag nilinis mo ay parang makintab siya na translucent. Kapag flashlightan mo, parang perlas, ay mag-illuminate sa loob. Kapag madilim, gamitan ng flashlight, parang yung perlas, mag-illuminate siya. Ito yung ginawa ni Bustoyo dito. Okay, kaya ito na, pakinggan nga natin si Armand. Nakita ko si ate. Tingnan natin yan, ate. Tumunog siya. Alright, diamond, nasa ring. So, tingnan natin dito. Hindi. Hindi mo boss, kasi medyo arap kasi, medyo ano yung ano niya yung temperature niya, di ba? Kasi rap siya. Hindi. Ito, gitna na kasi ito natin. Tsaka itsura pa lang. Nakakita na kasi ako ng rough diamond Kahit ako Oo. Never naging ganyan ang kulay ng diamond. Okay, so meron tayong picture dito ng rough diamond. Ito yung mga rough diamond. Ito yung kalamitang itsura at kulay niya kapag hindi pa na-process ang mga diamond. Pero sabi ko na, walang diamond sa Pilipinas na makuha sa ilalim ng lupa. Ang mga diamond na dinala dito noong World War II, galing sa gera yun. At yun ang pwedeng matagpuan natin. Pero siguradong nailagay yun sa mga boxes bago ibinaon. Hindi yung nakuha lang natin kung saan-saan tapos sasabihin natin ng diamond. Ang diamond kasi nasa hot mantle layer of earth yan Nasa nasa 2,000 kilometer below the surface of earth. Malalim yan ang diamond makuha. Kaya hindi pwedeng makuha mo ang diamond sa 2 meters na pagkabaon lamang o nakuha mo sa mga river. Maliban na lamang kung merong isang malaking bulkan na sumabog sa inyong lugar. Kasi niluluwa din yan ng bulkan. Kapag sumabog, na isama yung mga diamond pagsabog. Sumama yan sa mga sa magma. Hindi nga siya natutunaw dahil heat resistant ang diamond. Dahil galing nga yan sa 2,000 kilometers underground. Halos nasa na yan ng earth Halos nasa kalagitnaan na ng earth. Malalim talaga yan, 2,000 kilometers bago makuha. Kaya walang mga diamond na napupulot lang sa ibabaw ng lupa. Yan talaga ay minimina. Kahit nga sa Africa, di ba? Ang lalim-lalim ng mina doon ng diamonds. Okay, patuloy tayo dito sa itong pag-tester nila Bustoyo dito sa sinasabing rough diamond. Baka may good bar kayo dyan. Oo. Bakit nag-positive? Hindi talaga magpupula yun. Kahit na anong tagal mo dyan, hindi magpupula yan. Moissanite pwede. Hindi magpupula yun pag gems doon. Ayan kahit hindi ko hawakan yan. Ba't nagda-diamond siya? Okay, so ito ngayong mahirap sa small learning May kasabihan na a little learning is dangerous. Alam naman natin na sa itsura pa lang hindi diamond kaya hindi diamond. Kahit na mag-detect yan na diamond, hindi yan diamond dahil sa unang tingin pa lamang, hindi nga yan diamond. Ang mga diamond kahit bato, kahit rough diamond pa ay hindi ganyan ang kulay. Hindi puti. Maliban na lamang yung mga itim, mga karbonado ay pwedeng diamond yun. Pero sasabi ko na,
Walang diamond sa Pilipinas ayon sa mga miners. Wala. Nasa Africa ang maraming diamond na naririnig natin na nagmimina. Okay, so pwedeng yung tinatawag na moissanite, yung false diamond. Pwedeng may content yan kasi nag-detect. Ngayon ay paano to bilhin ni Bustoyo, di ba? Kaya ito ang final verdict diyan ni Bustoyo. Atin pakinggan. Gems, hindi siya mineral. Mineral? Alam ko parang minerals din eh. Kasi di ba sa mineral, may diamond sa mineral table, may diamond nakalagay. Hindi, wala. Wala ba? Meron, may gold eh, may silver, may diamond. Germ? Hindi, wala. And, walang sa table of elements. Ang elements kasi ay karamihan ay minerals. Kaya yung minerals ay may metal content. Kapag minerals, may metal content na mga types of elements. At itong mga gemstone ay ibang sila. Hindi sila metallic eh. Hindi sila metallic element. Kaya gemstone talaga ang kategory nitong mga perlas at diamonds. Maiba kasi ang category ng diamond is carbon. Ayan. Kasi halimbawa ako, mayroon akong isang bowl na gold. Oh. Alam ko matanda na ako, ibabaon ko yun. Bago man ibaon yan, bubulungan ko yan. Taka na naman kapangyarihan ng bulong. Ay, Hindi, kasi sa probinsya ganun eh. Oo. Parang bantay. Oo, parang Parang nila yun. bantay. Pero pag ako nakakita ako ng baul, kahit anong bulong nila doon, kukunin ko yun. Okay, ito yung sinasabi nila yung mga tinatawag na mga magic spell or black spell or itong tinatawag na akuba. Akuba sa Japanese yung black spell. Na bago nagbaon ng mga Hapon ng ginto, ay binubulungan muna yan. Sinasabi na huwag kang magpakuha, ang kukuha sa iyo ay mamamatay. Yun yung curse of Japanese treasures, tinatawag na akuba. At parang totoo kasi yung mga nakakuha ay nagkakasakit kaagad ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, patay na. Pero palagay ko hindi nakakatulog ang nakakuha niyan eh. Kasi paano ka makakatulog ang laki-laki ng halaga, di ba? Kaya ang gawin mo, palagi kang umiinom. Diyan ka na mamatay kasi matoxicated ka na. Kasi hindi ka na makakatulog, hindi mo alam kung anong gagawin sa ginto mo eh. Kasi tuni-tunilada ang nakuha mo. Sabihin natin meron kang 100 gold bars, bawat gold bars kung sabihin natin 1 kilo lang, ang bawat isa ay meron ng halaga ngayon ang 1 kilo na 6 million na ngayon ang 1 kilo ng gold bar. Kaya kung meron kang 100 barita, kahit 1 kilo lang yan, pero ang Japanese gold bars ay mabibigat eh. Nasa 15 to 20 kilogram bawat isa. Kaya 15 times 6, magkano ba yan? Grabe ang laki-laki ng halaga ng bawat gold bar na Japanese, mga kababayan. Kaya sa mga nakakuha dyan ay i-dispose nyo kaagad dyan, kasi kapag itatago nyo lang ang Japanese gold bars ay talagang magkasakit kayo ng walang tulog, dahil sa walang tulog, dahil sa palagi kayong nag-iisip at natatakot kayo baka pasukin pa kayo ng mga tulisan, di ba? Okay, so ito yung ending ng dito sa kay Bustoyo. Hindi binili dahil wala pang ang certificate eh. Siyempre baka bato lang yan na metallic. Maraming bato na nagmamagnet sa rivers. Kung mag-meteorite hunt kayo, punta kayo sa mga malalaking ilog at magdala kayo ng magnet. Lahat ng bato na dumikit sa magnet, ipunin nyo, lagay nyo sa sako, dalhin nyo sa bahay. At itest nyo using yung sinasabi ko na nickel tester. Okay, so ito yung ending ng bidyong to, ating panoorin. So, bilib ako kay Kuya Jesse. So, sana pag dumating na lahat ng mga certificates mo, babalik ko sa iyo. oo, putya, maangas yan. Oo, so antayin lang natin yan. So, mukhang hindi tayo magkakadil ngayon. Pero, Okay lang po. tingnan nyo naman Okay siya, lang. kompleto siya. Mga guys, tingnan nyo. Tingnan mo siya, Ang galing niya, Nay. Ang galing mo, Tay. Gusto ko takamayan. Nay, Ayan, so another failed na transaction. Kasi nga hindi pa tapos ang pag-certify. Yan ay analysis pa lamang. Kaya pwede ring
mature. Pero sa tingin ko hindi mature eh. Kasi ang mature ay kulay sunog na brown yan eh. Kasi nagta-travel yan sa outer space na nagliliyab. Kaya ang darating sa atin, it's either brown or sunog na klaseng bato na parang metal. Mabigat talaga yan. Kasi 50% content niyan ay metal, 50% ay nickel. Kaya ang kulay pa lamang ay sunog na sa kulay. O, meron tayong sample dito. Ito yung mga kulay ng meteorite. At kapag hindi ganitong klaseng kulay, ibig sabihin ay metallic rock. Merong ganun na bato na nagmamagnet din dahil maraming iron content. Wala sa magpapaalam na maraming salamat sa Bustoyo Productions para sa iniram natin na video at huwag kalimutan mag-subscribe mga katiat sa mga bago pa lamang sa ating channel. Napakalaging tulong. Hanggang sa muli. Paalam!